as we welcome the Senior Pastor of Usana Bible Baptist Church, Bacara, Ilocos Norte, Pastor Proby Cadilinya. Pwede na po tayong maupo. Final night. Hindi ko na malayan, pang-anim na po na preaching ko to. 2 sa umaga, 1 sa gabi. At kung idagdag natin yung lesson session sa pastors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang-8. Una sa lahat, salamat po Pastor Arnel sa trust at pribilehyo na maging bahagi sa vision na inilagay ng Panginoon sa inyo pong puso. Hindi lang para sa Christ Bible Baptist Church, kundi sa lahat ng mga Baptist dito sa Panay Island. What a big heart! What a big heart! Palakpakan po natin. Hindi lang po siya big man, big heart. Salamat po, Pastor. At I have this privilege and honor to have a little part dito po sa napakalaki at napakalawak na inyong vision sa buong Panay Island. Salamat po. In behalf of the Usana Bible Baptist Church, ano po, ang mga members po namin sa HBBC prayed for this event. Some of them are watching right now. Binabati kong lahat ng ating mga kapatid dyan sa Ilocos na imbagara biiyo aming asangapada. Salamat din po sa aming accommodation. Very warm welcome sa inyo pong pagsundo sa amin sa airport. Iloilo po kami lumapag. At inuuna ko na rin magpasalamat sa inyong paghahatid mamaya. Sa Iloilo pa rin po kami. Salamat din po kay Ma'am Vivian. Andito na po siya. Ayan sa likod. Ma'am, salamat po. Hindi lang kami nabusog. Satisfied. Sarap po ng luto, sarap ng timpla. Salamat po sa talagang naramdaman namin na nasa Rojas City kami. Dahil po sa pagkain. Opo, marami pong salamat sa lahat ng mga pastors. Thank you po for the warm welcome, the fellowship. I feel little about myself, pero thank you po na hinayaan po nyo ako na makapag-minister sa inyo. Thank you. At sa inyo pong lahat, mga kapatid, salamat sa inyong pagkikinig ng salita ng Diyos. Ngayong May 11, huwag niyong kalimutan. Mira, parang... Rami pong salamat. Sino po sa inyo dito ang parents? Pagitaas ka ng kamay, parents. Mga katulad kong magulang. My wife is here. I praise God for the past almost 15 years na ako po ay nakakapag-minister dito for the first time kasama kong aking wife. So, salamat din sa aking wife. Very supportive. Greatly assisting me. Ibang klase po. To God be the glory for having such a wonderful lifetime partner. Not only in life, but in the ministry. Yeah, praise God for that. Meron po kaming 3 anak. Biniyayaan po kami. Yung aming eldest ay 11, yung pangalawa ay 10, at yung pangatlo po ay 6. Bilang mga magulang, gusto ko pong panimula na ibahagi sa inyo na sana turuan natin ang ating mga anak doon sa dapat nilang ipagpatuloy sa buhay. Turuan natin sila, hubugin natin sila, sanayin natin sila doon sa dapat nilang ipagpatuloy sa kanilang buhay. Na kahit mawala man tayo sa mundong ito, siniguro natin na hindi lang nila pagpatuloy yung ginawa natin, kundi pagpatuloy nila yung ating itinuro sa kanila. Yan po ang Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. Hindi po niya sinabi, train up a child in the way he wants
to go. Mukhang hindi na po parents ang nasusunod ngayon, anak. Ang sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. So bilang magulang, sanayin na po natin sila. Huwag niyo pong sabihin, bata pa yan. Actually, mas maganda nga na bata pa. Sapagkat kung tumanda na, hindi mo na pwedeng sanayin pa. Hindi mo na pwedeng hubugin pa. Hindi mo na kayang i-train pa. Hello po? Kaya wag niyo sabihin, bata pa yan. Maganda nga, bata pa eh. Train up a child in the way he should go. Iuwi niyo po ito. Isanay natin sila doon sa dapat nilang ipagpatuloy sa buhay. Pasalamat po ako sa Diyos na sa akin pong paglaki, sinanay po ako ng aking magulang sa dapat ko nang ipagpatuloy na aking ipinagpapatuloy na ngayon. I got saved when I was 5 years old. I first heard the gospel. At dala ko pa rin yan hanggang ngayon. Siyempre, hindi mawawala. Sa edad po na 7 years old, ay unang sinanay at hinubog ako ng aking magulang sa daily quiet time. 7 taong gulang. Isang gabi sa aming family devotion. For the very first time, my dad gave me my first Bible and told me, anak, this is my gift to you, and this is the Word of God. My mom taught me to have my daily devotion in the Word of God. Sa daily bread. Siyempre, hindi ko pa naintindihan ang Biblia. Nagsisimula pa lang akong magbasa. But it's not about understanding what I am reading that time. It was learning a habit that I should carry all throughout my life. Mga magulang, sa inyo pong pag-uwi, I am ending where I started. Naalala niyo po, sa aking unang preaching kahapon ng umaga, ganito po ako nagsimula. I am going to end where I started. Ibang drama nga lang, kwento po ng aking buhay. Kaya mula po noon, sabi ng aking mama sa akin, anak, pag nabasa mo ang buong Biblia, pangako, bibigyan kita ng 500 piso. Aba, noong 1991, 1992, ang 500 piso noon ay parang 10,000 pesos ngayon. Ang 500 noon, pag pumunta ka sa grocery, naku po, isang box. Ngayon, isang plastic na lang. Kaya't sa akin, overwhelmed ako. Alam niyo po ang aking ginawa? The following day, kinuha ko ang Biblia, I started reading Genesis 1. Sa loob po ng 6 na oras, nasa Deuteronomy na po ako. Exodus, Leviticus, number 5 libro. Sapagkat ang goal ko, yung 500 piso. Pero alam mo naman ang bata, niingas ko gun, hindi ko po naituloy. By God's grace, nung ako po yung nag-Bible college, nagawa ko pong tapusin ang buong Biblia. Nung aking sisingilin na si mama, sabi niya, expired na anak. Pero kahit wala ng 500, salamat, naging buhay ko na ang magbasa ng Biblia. Huwag po niyong sanayin ng inyong mga anak na puro cellphone. Puro iPad. Young people, huwag kayong masasaktan. Pero alam niyo ba kung bakit sinasabi ng mga nakakatanda sa atin ngayon? Bakit ibang mga kabataan, ang hirap silang kausap? Alam niyo kung bakit? Nalulungkot ako, pero nais kong sabihin sa inyo, sinira po ng cellphone ang utak ninyo. Kaya tignan mo, nakaupo ka dyan, pero parang lutang. Epekto po yan ng computer at cellphone. Hindi po yan basta psychological yan. Brain pong totoo. At nais kong sabihin sa iyo na ang na-damage na brain mo, hindi na marirepair pa. According to medicine and science. Yang nasirang utak mo, you lose focus, ang hirap mong maka-assimilate, irreparable. Parents, wag natin sanayin sila sa cellphone at iPad. Sanayin po natin sila sa salita ng Diyos. At the age of 10,
10 taong gulang po ako. Ang aking tatay nag-a-attend ng conference na noon sa Manila. Madalas kila Pastor Ed, Pastor BMA. Pag umuwi, kinukwento niya sa amin, grabe doon. Bata pa lang, soul winner na. I was only 10 years old. That thing gripped my heart and it gave me a passion to become a soul winner. Kaya po sa edad na 10 gulang na taon, I became a soul winner. I shared for the first time the gospel at the age of 10 years old. Hanggang ngayon, nagsusoul winning pa rin po ako. Sinimulan po lahat nung ako ay bata. At the age of 9, ano po iyon? Grade 4 po ako noon. Bilang pastor's kid, kaming magkapatid, kami po ang tagalinis ng kapilya. Kaming dalawa lang, dun sa aming kapilya. So sinimulan ako sa personal devotion. Then binigyan ako ng soul winning skills. Ngayon naman ay ini-engage na kami na mahalin ang ministry. Na ilagay ang aming puso sa gawain ng Panginoon. I wonder kung nasaan ang puso ng ating mga anak ngayon. Kung nasa gawain ba o nasa barkada. Kung nasa gawain ba o personal na pangarap na lamang. But sinanay po kami, Sabado, walang pasok, kami po naglilinis ng kapilya. Grade 4. Grade 5 po ako, natuto akong mag-drive ng 4 wheels na sasakyan. Meron po kaming Tamaraw na old, na parang jeep nung araw. I learned to drive the car. Wala pa po akong lisensya. Pero dahil limitado ang mga drivers ng church namin, ako po ang naghahatid ng mga nagbibisitation pag Sabado. Nagsusundo pag Sunday morning, naghahatid. Walang lisensya, grade 5. Ipinakita sa akin na sa murang edad, ito ang dapat mong gawin. Ministry ang dapat mong gawin. Sinanay po yan sa akin. Kaya, nung ako po ay atras po tayo ng konti, 6 years old, grade 1, natuto po ako maggitara. Kaya, nung natuto ako maggitara, every Saturday, bago pa ako natuto mag-drive niyan, yung mga Good News Club centers na mga bata, ako po ay taga-gitara na. Paglinggo ng umaga, 7:30 po ang aming children's class. Ako po'y taga-gitara. Tinatanong ko ang mga kabataan, anong ministry nyo sa church? Kung kayo po ay mga kabataan, nasa elementary o nasa high school, ano ang ministry nyo sa inyong church? Hindi ko sinasabi yan para i-down kita. Sinasabi ko para i-evaluate mo ang sarili mo. Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Saan mo sinasanay ang sarili mo? Kaya ang lahat po ng ito, by the grace of God, sa edad na 14 years old, for the first time, I delivered my first preaching sa isa naming daughter church. Kaya't hindi po kayo magtataka sa ganung exposure sa ministry, sa murang edad na 15 years old, mga kapatid, grade 8 na yan o grade 9 sa high school. Nagsuko po ako ng buhay para sa gawain ng Diyos. At hindi lang basta nagsuko ng buhay para mag-Bible college after high school. Hindi ko po tinuloy ang high school. Diretso na sa Bible college. The rest is history. Ang isa pong hindi ko makalimutan, 6 years old po ako. Basta Sabado ng gabi, my mom would call us, Provi, Glenn, halina kayo rito. Ito na yung tithes nyo, ito yung love offering nyo, ito yung missions offering. Nung araw, wala pa kaming first fruits. Ito na. Tinanggal ko yan sa mga allowance nyo. So kami naman, kukunin namin, iuulog namin pag Sunday morning. We were trained from a very early stage of life to do what we are supposed to keep on doing for the rest of our life.
Kaya ang hamon ko po sa inyong mga magulang, which is karamihan ay mga magulang nandito ngayong gabi, nawa ito po ay gigising ng inyong mga puso at kalooban. Una sa lahat, gawin po natin lahat yan at ating ituro na sa ating mga anak pag-uwi. Will you promise that to God tonight? Ipapangako niyo po ba yan sa Panginoon ngayong gabi? Pwede po ba na mamaya, lalapit kayo rito, luluhod kayo at sabihin niyo, Panginoon, gusto kong ipakita sa aking mga anak ang nais kong tularan nila. I want to show to my children what I want them to do. Because the most effective parenting is not teaching, it's modeling. Na hindi mo lang sasabihin kung anong dapat niyang gawin, ipakita mo ang dapat nilang gawin. Kaya po mga kapatid, yan po yung mga stages na sinimulan ko kahapon ng umaga. Nire-review ko lang ngayong gabi. Amen po ba? Wrapping things up. Ngayon, kanina pong umaga, ay aking tinalakay, isa sa aking mga main points is the instructions of biblical generosity. The instructions of biblical generosity. Nakita po natin yung promises. Sa bandang huli, nakita natin yung mga babala o warnings. And then nakita natin yung instruction. Ibig sabihin, may tamang pamamaraan sa pag-practice ng generosity. Ang una na nakita natin is give generously. Hindi ibig sabihin na pag nag-tithe ka, generous na. Ang pangalawa na nakita natin is what? Give cheerfully. Not of necessity, meaning hindi dahil may pangangailangan, kundi naging kagalakan mong magbigay. Naunawaan po natin mga kapatid, na alisin na natin ang mind natin sa kagalakan na tumatanggap lagi. Doon na po tayo sa masaya dahil nagbibigay lagi. Pangatlo po sa instruction, give honorably. God is not a dog that you give him your leftovers. King of kings po siya. Hindi siya pulubi para kaawaan. Hari ng mga hari upang ipagkaloob ang nararapat na pagpuri sa Kanya. Pang-apat po sa ating natutunan, give faithfully. Sana po yan ang inyong gagawin pag-uwi. Hindi po tayo ningas kugon. Amen po ba? Amen. Apat po yan. Amen. Meron pa pong isa. Na yun po ang aking ni-reserve para sa last night. The number 5 instruction of God for generosity is give sacrificially. Amen po? Kaya ngayong gabi, pag-aaralan natin giving sacrificially. Nagta-tithes ka, hindi pa yung generous. Matapos mo magbigay ng tithes, you gave out of your abundance and blessings. First fruit, love offering, mission, at lahat ng commitment. Ang tawag po dyan, generosity. Pero may mas mataas pa po sa generosity. Alam niyo po kung ano? Sacrifice. Matapos mong i-practice ang generosity, ang pinaka-top level ng pagbibigay ay sacrifice. Kaya nga iniisip ko ngayong gabi, Panginoon, tuturo ko ba ito? Kasi nga baka sa tithing pa lang umahangal na eh. Doon pa lang sa generosity, second level, umaangal na. Eh kung tong sacrifice pa kaya, baka tutulugan na ako rito. Baka mas lalong mapundi. Alam mo yung ilaw, pag nasobrahan ng wattage ng kuryente, napupundi. Sana po huwag kayong mapundi ngayong gabi. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang mapupundi. Ngayon po, ang sacrificial sa Biblia ay makikita natin doon sa itinuro ng ating Panginoon Kristo, ang tawag po dyan, extra mile. Ang mile po sa Ilonggo, milya. Ganon din sa Tagalog.
Ano po tong extra mile, Pastor? Ano to? Buksan natin sa Matthew chapter 5 verse 41. Tumayo po tayong lahat. Matthew chapter 5 verse number 41. Ganito po ang sabi ng Matthew chapter 5 verse number 41. Basahin po natin lahat ng sabay-sabay hanggang 42. Okay? 41 to 42. Kahit 41 lang. Okay na. Everybody? Ready? Go. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Pag may, sabi ni Kristo, pag may nag-ask sa'yo, pwede bang samahan mo akong maglakad? 1 milya? Ang gagawin mo daw, sasagot ka doon sa nag-ask sa'yo at sabihin mo, bakit po 1 milya lang? Gawin nating 2. Ibig pong sabihin, ang duty mo, 1 mile. Pero ang sasabihin mo sa kanya, gawin na nating 2. Parang ito po yung empleyado na hindi binabayaran ang overtime. Gusto nyo ba yon? That you have to perform beyond your duty. No pay because you are giving extra mile. Yan po ang sacrifice na tinatawag. Ni-require ka ng tithing. Itinuro ang generosity. Pero ngayon, sabi mo, Lord, I will start to tithe. I will practice generosity. Pero Lord, I will go beyond and above. I will sacrifice. Ang tawag dyan, extra mile. Alam niyo po, mahirap na po sa kultura ng Pilipino yan. Kasi po, puwera de los buenos, hindi naman lahat tamad tayo. Yung 1 mile pa lang, ang dami mong dahilan. Pwede bang sabahan mo ako, ano? Extra mile pa kaya? Kasi sabi ko, Lord, masyado yatang mabigat to. Kasi doon sa unang milya, tithe at generosity, wala eh. Kung mag-extra mile pa, ay lalo na, mag-aalisan na to. Pero alam ko naman din yung gagawin yan. Amen? Pwede kayong matulog, basta wag lang kayong umalis. Amen. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami sa gabing ito. Akala namin okay na yung tithe. Akala namin okay na yung generosity. Aba, meron pa pala sacrifice. Extra mile. Pero ngayong gabi, Lord, willing po kaming matuto. Willing kaming makinig. Willing kaming mapag-aralan po ito. I pray that you bless your servant, empower me, each and every one. Bigyan niyo po ng pang-unawa. Give me strength and health in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. You can now be seated. Nung araw po, ang ating Panginoon Jesucristo, nung sinabi niya ito, yung mga sundalo na Romano, yung mga nagpapako kay Kristo, ha? Hindi po yung Romanong sundalo. Okay po. Yung mga sundalong Romano can legally force. Wala pong nalalabag na batas. Pag sinabi sa'yo, hoy, di ka rito. May lakad ako 1 milya. Kargay mo tong bag ko. Legal po yun sa kanila. Pero sa part nung inuutusan, unfair. Pero sa batas, legal. Jesus was saying, kung may pag-angal ka, parang sinasabi ng Panginoon, teka, umaangal ka nga. Umaangal ka sa 1 mile. Pira ka. Ang standard ko, ang aking sasabihin sa'yo, 2 milya. Alisin mo na, matuto kang wag umangal sa 1 mile. Kasi ang ituturo ko talaga sa iyo, extra mile. Hello mga kapatid? That's why Jesus taught His followers to go beyond what is required and carry that baggage for 2 miles instead of 1. Ang tawag po, extra mile.
Naalala niyo po ba si Rebecca sa Bible? Nung pong yung alipin ni Abraham, sabi niya, hanapan mo ng asawa, yung aking anak. Dumako siya paroon. At ang kanyang panalangin, Lord, kung sino yung babae na maglilingkod sa akin, siya na. Pagdating po, andun si Rebecca. Sabi niya, sir, kumusta kayo? Uminom na kayo ng tubig? Inom po kayo. Kasi sabi po nung alipin, painom ng tubig. Yun yung requirement. Yun yung request. Painom ng tubig. Sumagot si Rebecca at sabi niya, eto po ang tubig. Hayaan niyo po, lahat ng camels niyo, papainumin ko rin. Extra mile. Hindi po nag-request yung alipin na painumin niya yung camel. Sino ba naman ang may ethics na lalaki? Kababae yung tao, papainumin yung kamelyo. Pero yung tao, extra miler. Utak extra mile. Hello po? Kaya ang ginawa po ni Rebecca, pinainom po niya. At nakita ko that this is no small task. Sapagkat, alam niyo po, ang isang camel can drink 25 gallons. Eh kung ilan yung camel po na dala nung alipin? Pabalik-balik po siya para painumin lahat. Hindi na po yun ni-require sa kanya. Pero siya po ang mismong nagpresenta ng kanyang sarili. Oh, how every pastor wishes na ang bawat miyembro magpipresenta ng sarili. Pastor, pwede po bang ako magbigay ng tricycle nyo? Pastor, pwede bang ako magpakain sa inyo sa linggo? Pastor, pwede bang ako magpatayo ng kapilya? Pastor, pwede ba ako magsundo? Pastor, pwede ba akong takabili? Kami mga pastor, minsan ang hirap. Brad, gawin mo to. Pastor, wala akong time. Sorry, pastor. Sa unang milya pa lang, hirap na hirap ka na. Yung extra mile pa kaya. Grabe na po. Alam niyo po, may 3 dahilan kung bakit ang inyong church ay malago o kaya naman ay lalago. Para sa inyong lahat po ito. There will be 3 reasons why your church will flourish and thrive. Una po, good God. Kahit magaling ang pastor, sipag miyembro, pag walang Diyos na magpala, wala pong mangyayari sa church. Ang pangalawa po na dahilan kung bakit lumalago ang church, maliban po sa Diyos, ay meron kang good pastor. Mabait ang Diyos, pero kung tamad ang pastor, hindi lalago ang iglesia. Kaya po kaninang hapon po, sa lecture namin ng mga pastors, mga members, alam niyo po ang usapan namin, ang pagkaganda. Hindi po tungkol sa inyo, tungkol po sa amin. Gusto namin kayo mag-grow, pero alam niyo pinag-usapan namin kanina, dapat kami ang unang mag-grow. Pinag-usapan namin na kung kami ay mag-grow, madadamay kayo sa aming pag-grow. Maanod kayo sa aming pag-grow. When the leader grows, the church will grow. Everything rises and falls on leadership. Kaya po ang mga pastors nyo, excited na mag-grow pa lalo. Kaya mga members, kung yung mga pastors nyo ay may ganitong conference dito sa CBBC, o kung may conference na aatenan, upang sila ay lumago, matuto, suportahan nyo naman. Kayo nang bumili ng ticket nila round trip, bigyan nyo pa ng extra pabaon, pastor, pang eat all you can mo, pang buffet mo, pang taxi mo, pambili mo ng gusto mo sa mall. Kasi po, pag hindi lumago ang pastor nyo, hindi kayo lalago. Kaya mga pastors nyo, sigurado po, a-attend po yan ng conference. Baka nga, meron pa mga pastors na gustong mag-attend sa conference namin ngayong June. Joke lang po. Layo na po yun, layo na. Pero pwede, welcome. Ano ba naman kung ikaw ay member? Pag-uwi nyo mamaya, Pastor, interesado po ba kayong pumunta doon sa sinabi ni Pastor Proby? At sabi ng pastor mo, oo nga maliban sa gusto kong makitang Ilocos, gusto ko ring mabless doon sa gawain nila Pastor Proby. Pastor, ako nang bahala sa round trip ticket nyo.
Mamaya yung isa lalapit, Pastor, may ticket ka na? Bira, nag-usap pa kayo? Hindi po eh. Holy Spirit po yun eh. Pastor, ako nang baala sa bahon nyo. Sama nyo po si ma'am. Hindi lang po kayo, bring your wife. Mamaya may isang professional lalapit, Pastor, pupunta pa kayo doon? Oo nga eh. May nag-sponsor sa akin, may nag-sponsor pa kay Miss. Pastor, yung mga anak nyo, sama nyo. Kayong lahat pumunta. 1 month, sige, go. Mga kapatid, nauunawaan nyo ba na pag lumago ang pastor nyo, madadamay kayo sa kanyang paglago? Kaya dapat suportahan nyo po ang paglago ng inyong mga pastor. Hindi dahil pastor kami alam na namin lahat. I told them, maniwala kayo o hindi, bawat linggo I read 3 books, 3 libro ang aking binabasa o pinapakinggan kada linggo. Anong maibibigay ko sa tao kung wala akong ipapasok dito? Kaya sabi mo, Pastor, may iPad ka na? Bakit? Hindi ko kailangan ng iPad. Hindi po. Sabi ni Pastor Proby, mag-aaral daw po kayo eh. Bibigyan kita ng iPad, download mo yung mga books, makikinig po kayo. Salamat ha. Be sensitive. Be extra mile. Amen po ba? Sapagkat ang 3 po, makinig po kayo. May good God. Pangalawa po, good pastor. Great God, growing pastor. At ang pangatlong dahilan kung bakit ang church ay lalago, kahit may great God, kahit may gracious, ay may growing pastor, kung walang gracious members. Kung kuripot ang mga miyembro, kung si pastor lang ang nangangarap na matupad ang kalooban ng Diyos, kung si pastor lang ang nangangarap na pagpalain ka, subalit ikaw, wala kang pusong lumago, mahirap tulungan ang miyembrong ayaw lumago. Kaya po ngayong gabi, nararapat lamang na aking ibigay sa inyo ang isang pananaw ng Panginoon sa Biblia na siyang magdadala sa iyo to become a great and gracious member. Ano pong utak yon? Extra mile. Hindi ka lang tither, hindi ka lang generous, you are extra miler. Hello po? Tanungin mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? Hindi pa po preaching to, amen? Introduction pa lang. Pero hindi ko na patatagalin. Ang extra mile po, una sa lahat, extra mile is Christ's standard. Ang extra mile po, pamantayan ni Jesus ito. Hindi pamantayan ni Pastor Provi. Hindi pamantayan ni Pastor Arnel. Hindi po ito regulasyon o rule na itatalaga ng pastor na sinabi niya, may idea ako, dapat magsakripisyo. Hindi po. Sang Panginoon Kristo mismo ang may pamantayan dito. Makinig po. Alam mo, pag sinabihan ka, grabe naman kayo. Sobra naman kayong maglingkod. Sobra kayong magbigay. Alam mo ang problema ng taong nagtatanong? Kung bakit sinasabihan ka, sobra ka namang magbigay. Sobra ka namang maglingkod. Alam mo kung bakit, kapatid? Sapagkat hindi naman problema yung sobra ka mag-serve. Hindi yun eh. Ang problema niya, hindi niya kilala si Kristo. Dahil kung kilala mo lang si Kristo na iyong Panginoon na tagapagligtas, magiging extra miler ka. That is why extra mile is Christ's standard. Yun po yung goal natin. Amen po ba? Paano sabihin mong mahirap, pero yun ang dapat nating goal. Pangalawa po, extra mile is the heart of a true disciple of Christ. Ang extra mile po ang puso ng totoong disipulo ni Kristo. Sino po sa inyo, ituturing niyo ang sarili niyo, disipulo ni Kristo? Taas ang kamay, disipulo po ako ni Kristo. Amen po ba? Alam niyo po sa church namin, Pastor, ngayon hindi na kami nagbibilang. Pag tinanong ako, ilan ang church member niyo? Ang sagot ko po, wala.
Wala po kaming church member. Ang meron po kami, disciples. Hindi ko sinasabing mali ang konsepto ng church member. Pero minsan member ka, pero hindi ka naman disciple. You only come to attend, but you don't come to serve. Ikaw, tagal mo ng miyembro. Miyembro ako. O anong ginagawa mo? Palitan na natin yung konsepto mo na hindi ka lang miyembro, disciple ka. Ang totoong disipulo, pag binuksan mo ang kanyang puso, mga kapatid, makikita mo itong devotion sa kanya. Alam niyo ang problema kasi ngayon, maraming mga Kristiyano, ang gusto nila, comfortable Christianity. Convenient Christianity. Actually, tignan mo, halos wala na pong churches kayo na hindi di aircon, ha? Sino po sa inyo ang church air condition na? Taas ang kamay. Ay, wala pa pala. May aircon pa lang, may aircon. Wala rin, pastor, ayaw nila. Sa amin po, halos lahat ng simbahan ng Baptist, may aircon na. Lamig. Sarap makinig. Sarap matulog para sa iba. Ang mga Kristiyano ngayon, they want a Christianity that is convenient. Kaya nga, tignan niyo po, pag na-develop natin yung extra mile sa church natin, may mga magsasabi diyan, alam mo, gusto kong maging Baptist, pero hindi sa church niyo. Kasi sa church niyo, sobra kayo. Pag manamit, ang haba. Pag magbigay, grabe. Pag maglingkod, halos araw-araw. Alam mo, gusto ko rin maging Baptist, pero kailanman ayaw kong maging Baptist sa inyo. Hanap ako ng Baptist na I can only go every Sunday. Yung bang Baptist na hindi papakialaman ng pastor yung bisyo ko. Yung gusto ko yung pastor na pag absent ako, di ako tinatawagan, naiirita ako dun eh. Mga kapatid, alipin ka ba ng Diyos? Lingkod ka ba ng Diyos? Saan ka nakakita ng katulong, siya pa ang nagdidikta ng term sa kanyang amo? Amo, magiging alipin ako rito, ha? Magiging kasambahay ako rito. Pero alas 8 ako gigising, amo. Pag alas 5, hindi mo na pwede akong utusan, matutulog na ako. Saan ka nakakita ng katulong na ganun? Siya pa ang nagdidikta ng term sa kanyang amo. Alam niyo po, karamihan ng mga Kristiyano, ganyan ang kultura ng pag-iisip. Sila po ang nagdidikta ng terms na gusto nilang paglilingkod sa Diyos. Panginoon, Sunday morning lang ako, ha? Mga kapatid, ang Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, hindi po yan multiple choice. Yan po ay all of the above. Pag sinabi ng pastor, 3 po ang ating pananambahan kada linggo, hindi po ibig sabihin, mamili ka. Ang ibig sabihin nun, all of the above. Pero ano po, ang ugali ng maraming mga Kristiyano, ligtas, pero unsaved ang utak. Ligtas, pero unsaved ang ugali. Ligtas, pero unsaved ang bulsa. Ligtas, pero unsaved ang puso. Panahon na po na mag-ugali kang ligtas. Ang bulsa mo, Baptist. Ang isip mo, Baptist. Hindi Baptist-baptisan. Hindi Baptistic. Twist. Binago doktrina. Hindi Baptistic, kundi totoong Baptist. Hindi lang po tayo ligtas by position, pero dapat pati ba ugali. Ang problema ng ugali ng marami mga Kristiyano, pati Baptist ngayon, mga kapatid, tamad pagdating sa service. Parang kung nag-attend ng Sunday morning, may utang ang Diyos sa kanya.
Pag nagbigay ng first fruit, may utang ng Diyos. Kapatid, walang utang ang Diyos sa'yo. Yung binigay mo, dapat lang, deserve niya. Ikaw ngang may utang sa Kanya. Binayaran niyang utang mo, tapos siya pang may utang sa'yo. Binayaran niyang lahat ng kasalanan mo, tapos may utang pa siya sa'yo. Ikaw ngang may utang eh. Kanya lang po yung ugali natin. Kaya po panahon na maunawaan nyo na ang normal na Christian life, hindi po yung Sunday goer. Ang normal na Christian life, extra mile. Pausuhin po natin ito sa ating mga churches. Gawin nating kultura ang extra mile sa ating mga churches. Huwag nating isipin na yung nagsasakripisyo, grabeng Kristiyano. Anong grabe? Yun ang normal na Kristiyano. Nung nag-a-attend ng Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, nagsusoul winning pa, nagtatights na, nagje-generosity pa siya sa kanyang buhay. Huwag mong sasabihin, grabing Christian. Hindi grabe! Normal yon. Kasi ang buhay mo, abnormal. You are below. You are not only below the excellence. Your Christian life is below the average. Kita niyo po? Nasanay po tayo na ang Christian life, parang ang Diyos ang may utang sa'yo. Pero kung susuriin mo ang totoong puso ng disipulo, dapat extra mile ka. Hindi ka dapat kailangang pinipilit. Hindi ka dapat kailangang nire-remind palagi. Brad, ba't ka absent? Dapat kusa ka nagte-text kay pastor mo ha. Kung may mga members po ng Christ Bible Baptist Church, hindi po ito sinabi ni pastor na sabihin ko sa inyo, pero parte ng mensaheng ito. Dahil po ito ang culture na po namin din sa HBBC. Kung meron po mga Christ Bible Baptist Church members na wala dito ngayong gabi at nanonood po kayo at absent kayo physically, paki-message nyo si pastor. That's a minimum requirement. Ang ka-covenant po natin sa pag-a-attend ng church, Panginoon at pastor at isa't isa. Absent ka, hindi po pwede, hindi ka na lang nagkumibo, nagsalita, absent ka. Hello po? Kita niyong ugali ng marami mga Kristiyano ngayon. That's why we are not making so much difference. Bakit po? Sinong maniniwala sa'yo? Wala kang kasiryo-siryos. Hindi nga nakita sa'yo na kinakarir mo ang Christian life, ginagawa mong sideline. Nag-aasik ka pa ng negatibong comments sa labas tungkol sa church mo. Anong klaseng disipulo yun? Mga kapatid, ulitin ko po, pag nakakita ka ng Kristiyanong nagtestimony, mga kapatid, by the grace of God, nagtatights na po ako, nagpa-generosity na po ako, nagawa ko rin mag-sacrificial, binenta ko po ito, para lang ganito, nag-loan ako, para, wag mong sabing, grabe yung Kristiyanong yun, no? Hindi grabe yun. Natural sa dapat sa Kristiyano yun. Natural yun. Pero para sa'yo, ang taas nun, hindi po. Christ standard yun. Yun ang dapat. Talagang malayo pa tayo. Sabi mo sa katabi mo, nga, malayo tayo, palayo pa. Alam niyo po, pastor, sa totoo lang po, medyo katanggap-tanggap yung malayo pa. Ang hindi katanggap-tanggap, yung lumayo na. At least, kung malayo ka pa, pastor, at least hindi ako lumayo na. Hindi katulad nung dati kong katabi, linggo-linggo, wala na, lumayo na. Sa Panginoon, ako malayo pa. Huwag ka namang ma-stuck dyan, lumago ka. Sapagkat yan ang inaasahan ng Panginoon sa'yo. Kami, pastor, tinuturuan lang namin kayo. Sinasabi lang namin, ine-explain lang po namin, simple, hanggat maunawaan mo. Pero sa tuwa lang, Panginoon nagre-require sa'yo. It's Christ's standard. Ang extra mile is the heart of a true disciple of the Lord Jesus Christ. Number 3, extra mile Christians create a culture of blessing. Alam mo yung mga Kristiyano,
na kung mag-isip extra mile? Yung sinabi ng pastor, gawin mo ito, Brad, sabing ganyan, linisan mo yung sasakyan ko, Brad. Aba, hindi niya lang nilinisan, ginasolinahan pa. Ganyang mag-isip ang extra mile. May sinabi sa'yo, pero nag-isip ka pa ng idadagdag mo doon sa hiningi sa'yo. Ganyan po, extra mile. Kung ganyan ang utak mo at nakita ng Diyos, sabi niya, lumaki ang kapasidad nito. Ito ang aking pagpapalain sapagkat may kapasidad na pagpalain. Pero yung Kristiyanong laging madamot, ay wala kang kapasidad na pagpalain. Wala. Sarado ang puso mo, hindi ka pwedeng i-bless ng Panginoon. Yung bang sinabi ng pastor sa kanya, halimbawa, Brad, ikaw ang ikaw ang maglinis ng CR. Aba, buong kapilya nilinisan? Yung pang inassign mo yung mga miyembro na, mga kapatid, kayo ang maglinis ng kapilya, okay? Opo, pastor. Pati munisipyo nilinisan? Pati barangay hall nilinisan? Grabing extra mile yan. Alam niyo po, i-upgrade natin ang ating mindset na pag may sinabi, mag-iisip ka pa ng pwede mong idagdag sa sinabi. Pag ganun ka mag-isip, grabe mag-bless ang Panginoon sa buhay mo, sabihin ko sa iyo. Hello po? Sabi ng pastor, Brad, bilan mo ako ng tubig, Brad. Isang lang yung, tawag dito? 1 litro lang. Pambira, 5 galon ang dinala. Extra mile. Hello? Brad, may pupuntahan tayo. Samahan mo ako, Brad. 7:00, nandun ka na ha? Opo, pastor. 5:00, nandun na. Tingnan nyo, anong oras ng service sa church? 9 o'clock? Anong oras ka dumarating? 10 o'clock. Extra mile ka talaga. Extra late. Ang pangit ang ugali natin. Extra tayo pero sa negatibo. Kung mag-extra ka sa positibo. Grabe. 9 ang service, 10 o'clock ka dumating, nakangiti ka pa? Pira ka. Extra mile ang pinag-uusapan. Extra late ka. Ikaw yung taong walang record na maaga. Kailan pa naging maaga yan? Ang pangit po na testimony yun eh. Yung bang, si sister na ganito, ay yun, kailan pa naging maaga yun? Wala. Kahit kailan. Consistent, Brad. Consistently late. Nakita nyo na. Yung 9:00, umaangal kayo, oy, wag kang umangal. Hindi yan extra mile. Mile pa lang yan. That is the requirement. Kung mag-extra mile ka, 8:30 ka dapat nasa church. Iyan ang extra mile. Kaya po, pag tinuro ang tithe sa inyo, huwag kang umangal. Minimum pa lang yun. Tapos pag tinuro uli ng generosity, huwag kang mamangha. Average pa lang yun. Ang talagang top, excellent, extra mile. Mga kapatid, isipin nyo kung lahat ng miyembro, ganyan mag-isip. Anong mangyayari sa churches natin? Isipin nyo lang kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo at buhay ng buong church natin. Isipin nyo po ang mangyayari kung extra mile tayong lahat. Sana po members, pag uwi nyo, hindi lang po sa larangan ng giving, sa lahat ng bagay, ay sasabihin mo, Panginoon, mula ngayon, extra mile na ako. Imbes na 1 rice, 2 rice na, Lord. Yan po'y extra na negatibo. Hello po? Pira. Oh. Mga kapatid, sabi ng pastor sa'yo, isolwin mo yan, Brad. Aba,
After 2 weeks, bumalik, Pastor, magpapabaptize na. Grabe! Yan ang extra mile. Ang sinabi, soul win lang eh. Oh, ngayon ipapabaptize na? Good! Amen, mga kapatid? Brad, isang upuan nga, 5 ang binuhat? Good! Extra mile nga eh. Mga kapatid, pausuhin natin sa ating mga churches ang extra mile. Huwag ko kayong mag-aalala, saan nyo po kukunin. Ang gusto lang ng Diyos, ilagay mo ang mindset na yan, bahala siya sa'yo. Kargo ka ng Diyos. Karga ka ng Diyos. Ilagay mo lang sa isip mo, i-practice mo lang extra mile, bahala siya sa'yo. Covered ka ng Panginoon. Amen po ba? Hindi na po ako magtatagal, marami pang points to, pero okay na yun. Basta importante, nakatch nyo na. Magpapaligoy-ligoy pa ako, yun din yun. I close with this. Alam niyo po, salamat po sa Cheerful Giving Conference na to. Sabi po ni Pastor Arnel sa akin noon, Pastor, praise ka sa Cheerful Giving. Nung una, parang Pastor, nung una, Thursday morning at saka Friday morning. Sabi ko, pambira. Makakares ako ng gabi, hapon. Tapos maya-maya, sabi niya, Pastor, praise ka sa umaga, praise ka sa gabi. Praise ka sa umaga, praise ka. Pambira, umaga-gabi. Nung papunta ko kami, sinend po sa akin yung program. Nagulat ako. 2 beses sa umaga, 1 sa gabi. 6 times. 6 times. Pero alam niyo po, yun ang ni-require po sa akin. Nung on the way po kami papunta mula Iloilo, sabi ko, Pastor, anong activity sa hapon? Wala, pasya lang, relax lang tayo. Baka pwedeng mag-minister ako sa mga pastors. Anong nangyari po sa ministering natin sa mga pastors? Hindi lang po kayo ang pinagpala, as lalo po sila. Bakit po? Extra mile. Kung ang mga anak, extra mile, nako anak, pakihugas mo nga ito. Nako, pati CR nilinisan, pati buong bahay nilinisan. Wow! Grabe kung may ganong klaseng anak. Grabe talaga. As in, grabe. Mga kapatid, marami pong magandang mangyayari sa buhay natin kung extra mile tayo. Naulit ko po. Extra mile will not make your life harder. It will make your life better and greater. Hindi po magpapabigat sa iyo ang extra mile. It will make your life better and greater. Let us be an extra mile Christian. Maraming salamat po. God bless you. Ang bira, no? Kaya sabi ko kanika sa mga members, we prepare this for 3 months. In-announce ko. Unang araw, discouraged talaga ako. Kasi may mga membro na wala ng unang gabi, anong umaga. Pero tinuruan ako ng Panginoon na huwag maging immature. Sabi ko, Panginoon, okay lang. And I promise, hindi ko papagalitan ang mga membro sa Sunday. Hindi. Kasi una, talo na sila. Pagalitan mo pa, ma-discourage yan kasi walang alam sa salita ng Diyos. Yun ang samahin ko eh. Isa-isahin ko to sila. Sino ang umaten ng buong 2 araw? Sino ang isa lang? Saan kayo pumunta? Nagpapako sa krus. Kasi alam nyo, kaya bakit ganito ang pastor nyo? Kasi nasayangan ako eh. Kung kaming pastor na matagal na sa ministry at kami nagpapakain sa inyo, bakit kailangan pa namin? Kaya nandito kami, nakikinig kami. Hindi kami nag-absent.
Pwede naman sabihin ko, o kayo na lang dyan, dito na ako sa, sa church, magla-live ako. Medyo pagod ako. Hindi. Kag hindi lang ginagawa to namin ng mga pastor. Para ito sa inyo. Tamang sinabi ni pastor yung kanina. Pambira, no? Hindi talaga tunay mga Kristiyano, mga membro ngayon eh. Imagine, tagal-tagal na, hindi pa rin nag-extra mile. Linggo, umaga, 25 years na. Linggo, umaga pa rin. At late pa rin yan. Ako, totoo lang, makasalal ako sa Panginoon. Para sabihin ko, okay. Sabi ko, ligtas kaya ito? Kasi pag tunay kang ligtas, talagang may espiritu ka ng Panginoon eh. Maging Christ, disciple ka eh. Ilang membro na umalis ngayon 2024? Mga professional pa yan. Yung iba, walang profession. Sabi nga sa meeting kanina, kung meron mang pastor na malaking problema sa simbahan, ako yun, hindi kayo. Kasi pag lumalaki na ang church, malaki ng accountability, responsibility. Akala mo, dahil maraming membro, okay ka, no? Kung ako lang, mas piliin ko ang membro ko, nasa 50 lang, basta okay lahat. Kaysa mag-membro ka ng 1,000, 2,000, pero halos magpuproblema ka, wala. Akala mo matagal ng church, wala ng problema. Mas lalo dumadami ang problema. Kundi lang sa biyaya ng Panginoon, iwanan namin kayo. Wala naman kami makukuha sa inyo, wala kaming sweldo. Kaso lang pinili namin ito ng ministry. Kaya ang ministry is a highest calling. See? Kaya magbago ka na. Kung minsan pagalitan mo, siya pang magalit sa iyo. Pagalitan mo, pagalitan ka rin. Kailangan mo yan. Yan okay ka rin. Kamulaga din eh. Hindi nila alam ang ginagawa. Pagalitan mo, bakit natutulog? Inaantok sa service, pambira. Nagalit, umalis sa church. Sabi ko, itong tao, tatay na to, mula sa pool, alam ko, wrong motive eh. Bakit alam ko wrong motive? Isa ko, hindi ko sabi pambihira kayo. Grabe ka pa maghikab. Pambihira na stumble sa akin. Soul winner yun. Nandyan prayer meeting, Sunday night, Sunday morning, yun lang ang rason. Itong pinakamatindi, mag-asawa, doktor itong dalawa. Pambira, generator lang, pati ako dinalahi pa simbahan. Ang babaw-babaw, 32 years nga membro sa church. See? Bakit? Walang salita ng Diyos. Aatin yan sila, Sunday morning, late pa. Kaya ang hirap pag ang Kristiyano, kulang salita ng Diyos, madali lang sa kanila ang tumalikod para sa Panginoon. Kasi walang commitment. Pero alam nyo, hindi nyo alam, kawawa sila sa Panginoon. Hindi man ngayon, sabihin ko sa inyo, sinabi ni Pastor Provi, sa aming mga pastor,
Alam nyo, gusto natin ipanalangin sa Panginoon, patayin na itong mga backslider na to, yung mga rebuild na to, pero bakit di natin magagawa? Sapagkat binibigyan natin sila ng pagkakataon. At hindi tayo Diyos. Ano, Pastor, many times matemp ako nga, mag-pray na, Panginoon, putulin mong paa ng isang membro na to. At saka yung bibig, pakapalan mong bibig. Yung dila, hilain mong dila palabas. Panginoon, kaysa lang. Para ma-realize siya lang na yung ginagawa niya, napakasakit. Ang ginagawa niya sa pastor niya. Pero alam niyo, hindi ko magawa. Anong prayer ko? Panginoon, tulungan mo po itong kapatid namin sa Panginoon. Masakit man kanyang ginawa, pero iparealize mo sa kanya na mahal mo siya. At ma-realize niya na siya makapanumbalik at mali ang kanyang ginagawa. Yun ang prayer ko, araw-araw yan. Ilan sila? Ang dami. Oo, ang dami. Pero may dalawa na nga sinagot ang Panginoon. Nagbalik yung dalawa. Yung iba, iwan ko, babalik pa kaya yun? Pero sabi ko sa Panginoon, bahala ka na. Ang bira kayo nung sinabi kanina ni Pastor Ruby, yung sa preacher, sabi ko, wow, totoo talaga. Kaya kung tunay kang anak sa Diyos, hindi ganyan ang ugali mo eh. Kaya nakakalungkot, maraming membro sa Baptist churches na mga, kung tutusin, hindi talaga makikita ang tunay na pagiging disipulo ni Kristo. Alam mo kung ang Panginoon lang mag-ano sa inyo, ang daming disqualified sa atin dito. Pero sana naman, kayo nandito, sa palagay ko, totoong-totoo kayo. Yung sinabi ni Pastor, mag-text man lang ka. Mag-text ako, sabi ko, bakit wala kayo? Mga discipler yan ha, andito ka ngayon. Di pa baka mabackslide ka, kaya hindi na ako magalit sa iyo. Akalain mo gintext, saan kayo? Hindi sinagot. Ang sagot sa akin, bukas na lang kami. Iba yung bukas, iba yung unang araw. Alam mo, discipler, birang buhay. Ano, Jeff? Ilansang sa cross? Tapos yung pagalitan, siya pang galit. Ano tawag, Pastor? Offended, Birni Santo Subong, tama na. Bira ba, gabaan tadi karon. Andito kayo ngayon, kayo marami tayo kasi dito mga membro. Tinatyagaan ko yan, pino-forwardan ko kayo. Lahat ng membro nga nandito, nagtsatsaga ko every Sunday morning, every Sunday night. Ngayon, bawat preaching, pino-forward ko yan kahit nasa, lang kamay ko dito. Para lang makapakinig ng salita ng Diyos. Pero hindi, makinig ka sa akin, hindi mo dapat palitan dahil naka-live stream. Yan ang ugali sa mga membro na tamad pumunta sa church. Nasa live stream naman, iba yung live stream, iba yung church. Maliban lang na mayroon kang reasonable yung yung rason mo. Bakit ganun, Alam nila na itong cheerful giving, matagal nga gin-announce. Bakit mas pinili nila ang magbakasyon compare sa blessing na makukuha nila ngayon? Alam ko, iba sa inyo, medyo may masamang loob dahil wala kayo, dapat nasa bakasyon kayo. Tama? Pero mas pinili yun, dito kayo ngayon. Kaya sulit ang nangyari sa buhay nyo. Na instead nagsisisi ka,
Sabi mo, salamat, blessing. Kaya magpasalamat kayo sa pastor nyo. Huwag kayong magalit. Huwag kayong malungkot. Kasi napakalagang salita ng Diyos eh. Sabihin ko sa inyo. Imagine next year, hindi pa babalik ang Panginoon. Bira, hindi na tayo magkasya dito. Dito na kayo lahat. Oh. Kasi may mga nagtitik sa akin nga, pastor. Sabi na si Pastor Bibot, walang sasakyan pa Masbate. Sabi niya, pastor, sayang, nakikinig sa preaching. Sabi ko, na-miss mo. May mga pastor, so rigid, nag-conflict. May nauna sa amin na imbitahin. Sinabi ko sa inyo, wala ito sa Mindanao, wala ito sa Visayas. Ang ganitong klaseng conference, first time ito. Kaya ginano ko na siya, Ma'am Kay, ginano ko na si Pastor eh. Na taon-taon, maliban sa camp. Wala pa naman ko narinig niya, bakit si Proby palagi? Eh sasagutin ko, anong pakialam mo? Di ba? Anong pakialam mo? Kung saan ka masaya, hindi suportaran kita. No, I'm not comparing. Pero talagang blessing sa atin ang ating speaker. Tayo po'y masitayo lahat habang tinutugtog ang awiting Panyaya. Hindi man tayo magkasya dito, pero unahin ko muna yung mga parent, yung mga tatay, mga nanay, and then yung mga young professional, mga young people, sa likod kayo. So sino dito mga nanay, mga tatay, doon sa likod hanggang sa una, sa gitna, kayo muna unang pumurward dito. Halip po kayo, na-bless kayo, talk to God and thank God for the blessing. Mga nanay, tatay muna para maayos ang ating purward. O mga young professional naman, or single mom, single dad, o young professional, alin kayo dito. Talk to God. Pasalamatan natin ang conference na ito. Doon ba doon sa ikan? Punuin muna natin. Praise the Lord. Pambira, parang youth camp ito eh. Sobra pa nga eh. Doon sa gilid, diba? Praise the Lord. Oh, young ladies. Habang mapupuno yan, doon kayo sa gilid. Young men, doon kayo, young men. Ang mga pastor, okay lang yan sila. Diyan na lang sila sa upuan. At sila yung magpipray sa inyo. Dito, sis, dito. Doy, dito. Ayun pa. Idog ng bangko, yan. Ang bira to, no? Hindi kayo pinipilit, pero kapangyarihan ito ng Balang Espiritu. Kahit hindi kayo pipilitin, talagang ang mensahe tagos talaga sa puso natin. What a blessing. Praise the Lord. Wow. Ang galing ng Panginoon. Napakagaling ng Panginoon. Uuwi kayo. Iba ng puso niyo. Naging generous na kayo. Maliit man o malaki na bagay, hindi tinitingnan ng Diyos ang amount. Una, tinitingnan ng Diyos ang puso mo. At kapag tama ang puso mo, tama ang pagbibigay mo. Salamatan yung Panginoon. Salamatan yung pastor nyo. Mahalin yung pastor nyo. Suportaran yung pastor nyo. Dakilang Diyos, hindi po namin ma-express lahat
kung ano ang kasiyahan, blessing na ibinigay niyo sa unang conference dito sa Panay Island at maging sa Bacolod. Marami pang mga kasimbahanan na kailangan ito. Hindi lamang maituro, hindi lamang mapakinggan, kundi maging kultura ng bawat Baptist people. Mga tunay na ligtas. The culture of generosity. Salamat na liwanag sa amin na mabuti. Hindi lang yung giving about tithes, mission o anuman, but the culture of generosity. Salamat sa iyong lingkod na ginamit, Pastor Pruvi. Hindi po kami nagkamali na siya naging speaker namin. At in the future, at ang mga pastors na ito ay magkaroon ng pagbabago sa aming puso para ang mga ministry na aming pinaghahawakan at iyong pinagkatiwala